Iganyan po ang live na kuha sa Bulkang Taal. Sa mga oras na ito, makapal pa rin po ang usok at abo na ibinubuga ng bulkan. Libo-libong residente mula sa Batangas at Cavite ang inilikas na rin po. Pinakamatindi ang mga asphalt sa Cuenca, Lemery at Taal, Batangas. Tutulan dito sa unang hirit para sa latest po sa sitwasyon kaugnay ng Bulkang Taal. Nakumpiska ang 15 milyong pisong halaga ng illegal na imported na karne. Kabilang na ng exotic animals sa Binondo, Maynila. At narito unang balita ni Corinne Katibayan. Napasugod si Manila Mayor Isko Moreno nang dalhin sa City Hall ang mga sasakyang naglalaman ng mahigit 5 toneladang frozen meat. Magde-deliver daw sana ang mga ito ng harangin ng Manila Veterinary Inspection Board sa Binondo, Maynila. Kahon-kahon ng imported frozen meat ang karga ng sasakyan tulad ng baboy, baka, manok at isda. Pero maliban sa ordinaryong karne, may mga laman at bahagi rin daw ng pagong, sea lion, bayawak at iba pa. Ang halaga nito, tinatayang nasa 15 milyong piso. Nang siyasatin ng mga otoridad, lumalabas na walang dokumento ang mga karne. Ayon sa sa driver at saka pahinante, dadalhin daw nila sa Chinese restaurant. Area daw ng Makati, Mandaluyong, Pasay. Basta hindi sila nagbabagsak dito sa Maynila. Ang driver na si Rogelio Adrinal, wala raw kaalam-alam tungkol sa dinedeliver nilang frozen meat. 2 buwan pa lang daw siyang nagtatrabaho sa among Chinese. Kaya nga po hindi ko pa gaanong alam yung diskarte ng kung anong bawal at hindi. Dahil ako po, driver lang. Wala naman po ako ibang pakay kung hindi magtrabaho para mabuhay ko yung mga anak ko. Ang kasamang Chinese na si Kai Changfen, itinanggi ring may alam sa kalakalan. Where did you get this? Saan daw yan? Saan mo daw yan kuha? Hindi alam eh kung hindi alam na kuha. Hindi alam sa'yo. Ano, dumating lang langit, dumaba sa RA 10536, Meat Inspection Code of the Philippines, and RA 10611, an act to strengthening the food safety regulatory system in the country to protect consumer health and facilitate market access to local foods and foods product and for other purposes. Yun ang sasampang kaso sa kanila. Nakatakdang i-turn over ng City Hall ang mga nasabat na karne sa Department of Agriculture. Ito ang unang balita sa Maynila. Corinne Katibayan reporting. Yung nahuhulog kanina, tubig pa yan na may putik-putik. Ngayon hindi na. Putik na lang talaga yung nahuhulog. Nakatutok pa rin ang GMA News and Public Affairs. Kaunay po ng pagputok ng Bulkang Taal. Alamin natin live ang sitwasyon sa Tagaytay, Batangas at sa iba pang apektadong lugar. At eto, narumpot nakatutok sina Maris Umali, Jonathan Andal, Chino Gaston, Darling Kai at Bam Alegre. At patuloy pa rin po naming tinututukan ang Bulkang Taal na 3 araw nang nagbubuga ng abo. At live mula sa Tagaytay, naroon pong kasamahan nating si Mariz Umali. Mariz, anong latest? Yes, Ivan, sa mga sandaling ito, medyo nagliliwanag na ng bahagya itong langit. So nakikita na natin yung patuloy na pagbuga pa rin ng abo at usok nitong Bulkang Taal dito sa aking likuran. Yung nakikita natin na makapal na usok na parang akala natin ay bahagi lamang ng ulap, yan po yung tinatawag na eruption column. Hindi lamang po yan usok dahil yung puti na bahagi niyan, yun yung steam, samantalang yung gray part naman, yan yung abo. Pero hindi lamang po abo yan dahil may mga projectiles pa yung kasama ayon sa FIVOX. Yun yung mga maliliit na bato na ibinubuga pa rin nitong Bulkang Taal. Sa buong magdamag ay tuloy-tuloy yung pag-aalboroto ng bulkan at sa buong magdamag din ay nakakaramdam tayo ng halos mayat-mayang mga volcanic earthquakes. Ivan? Katunayan, minsan kahit na parang natutulog ka na, medyo magigising ka ng bahagya dahil nga sa paggalaw ng lupa. Ito po ay indikasyon
na talagang patuloy yung paggalaw ng magma sa ilalim. Yung sinasabi na alert level 4, talagang imminent yung hazardous eruption. Yan yung masusing binabantayan ngayon ng PHIVOLCS na kasama rin nating nagmamonitor dito sa view deck na kinaroroonan natin. Dahil nga yung kapag magpatuloy yung mga activities na yan ng bulkan, at mag-intensify pa, ay posibleng umakyat sa intensity or sa alert level 5 yung Taal Volcano. Pero sa ngayon ay nananatiling alert level 4 lamang ito. At kahapon, yung 3:20 ng madaling araw na na-report na lava fountaining, so far, yun pa lang, yung reported lava fountaining. Bukod doon ay puro usok at abo at mga projectiles lamang ang ibinubuga sa ngayon nitong Bulkang Taal. At ulitin lang natin, as of 8:09 kagabi ay nasa 240 na yung plotted earthquakes at 120 felt earthquakes naman ang naitala ng PHIVOLCS. At ang magnitude nito ay nagre-range from 1.2 to 4.1 habang ang intensity naman ay ranging 1 to 5. Samantala sa mga puntong ito ay wala pa rin pong kuryente dito sa Tagaytay City. At ang understanding natin ay patuloy na inaayos yan ng mga authorities para maibalik na sa lalo madaling panahon nga yung kuryente dito sa Tagaytay City. At sa punto po ito ay alamin naman natin ang sitwasyon kung saan nandito rin sa Tagaytay City ang ating kasamahang si Jonathan Andal. Jonathan? Igan, na magdadalawang araw nang walang supply ng kuryente at tubig dito sa may Tagaytay City. Meron namang cellphone signal pero paminsan-minsan bumabagsak. Nag-impake ang magkakaanak na ito sa Tagaytay City kaninang pasado 12:00 ng hating gabi. Hindi na nila hinintay mag-umaga at lilikas na raw sa kanilang bahay. Ang dahilan, nabasa raw nila sa social media na nasa alert level 5 na ang Bulkang Taal na pinabulaanan na ng NDRRMC. Natatakot po. Bakit natatakot? Oh, ilan yung mga bata ko, ito pa naman ihikain. Hindi Ano pwede. bang nabalitaan ninyo? Yun nga po, may tsunami. Aabutin kayo, ganun Opo, kaya kayo lilikas? opo. Nagpa-rescue na sila sa kanilang kaanak sa Imus na nagdala ng gasolina para sa kanilang sasakyan. Kung may paalis, meron namang sinasadya talaga ang Tagaytay para masilayan ang Bulkang Taal, gaya ng magpipinsang ito na mula sa Bacoor. Ang tinuring po na adventure Kasi history po ito Sa katabing bayan naman ng Mendez, nagpapanik buying na sa isang supermarket, partikular na ng tinapay at kandila na kailangan ng maraming residente lalo't wala pa rin kuryente sa maraming lugar. Kahapon, naabutan naming binubugahan ng tubig ng mga taga-Meralco ang mga linya ng kuryente sa lungsod para matanggal ang abo. Maris, simula kaninang alas 5 ng madaling araw ay wala naman tayong naramdamang pagyanig ng lupa dito sa bahaging ito ng Tagaytay City. Maris. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Balik muna sa studio. Sinuyod ng mga otoridad ang Laurel, Batangas na isa sa mga malapit na bayan sa Bulkang Taal. Bukod sa mga residente, layon din nilang masagip ang mga hayop na apektado ng ashfall. May live report si Chino Gaston. Chino, sinasabi na parang ghost town na talaga ang Laurel. Doon sa nakikita mo, talaga bang wala nang naiwang residente dyan sa bayan ng Laurel? Tama ka dyan, Susan. No? Patuloy nga ang panawagan ng lokal na pamahalaan, ng mga uniform services at maging ng NDRRMC dito sa mangilan-ngilang mga residente ng bayan ng Laurel at iba pang mga lubos na apektadong mga bayan, no? Dala nga ng pagsabog ng bulkan, nalisanin na ang kanilang mga bahay alang-alang sa kanilang kaligtasan. Susan, ang Laurel kasi isa sa pinakamalapit na bayan sa island crater ng Taal at isa rin sa pinakanasalantang bayan. Ang makapal na abong ibinagsak ng bulkan dito, maaaring maulit daw muli. Kagabi, sinuyod ng mga rescue teams at Philippine Army ang walang kuryenteng mga kabahayan sakaling may mga nagpaiwang residente. Mailan pa kasing kababayan natin na hanggang ngayon ayaw lumikas dahil binabalik-balikan ang mga alagang hayop at yung mga fish cages sa lawa. Marami rin ang mga naiwang aso, pusa sa Laurel, pati mga wild birds. Kailangan ding sagipin dahil
sa pagtigas ng kanilang mga balahibo, dala ng abong dumapo sa kanila. Alam mo Susan, nakabase tayo dito sa bayan ng Tanawan dahil hindi apektado ang supply ng kuryente at tubig dito sa bayan na ito. At tuwing umaga, tayo tutulak na lamang papunta ng bayan ng Laurel at iba pang mga apektadong bayan, no? Dala ng pagsabog ng bulkan. Pero dito sa Tanawan, bagamat hindi apektado ang kanilang public infrastructure, mapapansin natin sa aking likuran, makita nyo yung kalsada, puno-puno po yan ng abo mula doon sa unang pagsabog ng bulkan na siyang isang health hazard naman ngayon para sa mga residente na nakita na nga natin simula pa kahapon ay nakasuot na ng face mask. Susan. Maraming salamat, Chino Gaston. Samantala, payo ng veterinaryo, ipasok muna sa ligtas sa lugar ang mga alagang hayop dahil kung delikado sa tao ang ashfall, delikado rin ito sa hayop. Dahil itong unang balita ni Mav Gonzales. Ilan lamang ito sa mga imahe ng mga hayop na apektado ng ashfall bunsod ng pagputok ng Taal Volcano. Ang mga kabayo na paboritong puntahan para sa horseback riding, nasa kwadra muna. Sarado rin muna ang picnic grove dahil balot ng abo mula kalsada hanggang sa mga puno at bubong. Wala akong namatay na kabayo, wala akong nagkasakit. Okay lang po ang mga operasyon ng kabayo. Kinukuha nila ang damo. Kung pag ang damo ngayon katulad yan, marami yung alikabok. Bago nila ipakain, hinuhugasan pa nila yan. Sa isang zoo sa Mendez, Cavite, sama-sama ng pinapakain ang mga kabayo, baboy at mga ibon. Hindi kasi muna sila pinapakawalan para kumain ng damo. Maaari po silang magka-bloat or colic. So yun po ang ina-avoid namin. Saka para po ipakain namin ang mga grass, kailangan hugasan muna na mabuti. Sa ngayon po, feeds na muna ang pinapakain namin. So may kasama pong multivitamins or electrolytes para medyo healthy naman po yung kinakain kahit walang grass. Importante sa mga hayop na nasa natural habitat sila at nakakapag-ehersisyo. Pero kapag ganito na may ashfall, sa Tagaytay, ang ginagawa na lang muna nila ay kinukulong yung mga hayop. Pero importante pa rin na may ehersisyo, kaya dito na lang muna sila sa mga enclosure na may bubong at importante pa rin na kinukomfort mo yung mga alaga mo. Dapat daw bantayan kung bumabahing o umuubo ang inyong alagang hayop dahil baka naapektuhan na ito ng ashfall. Payo rin ng veterinaryo sa mga may pet. Mas mabuti po sa loob na lang ng bahay. I-avoid na lang nilang i-outdoor para ma-avoid po nilang kahit makadila po ng ash. So di din po maganda yun. Tapos mas maganda po i-comfort nila sa loob ng bahay para hindi matakot sa mga lightning and thunderstorm. So may mga lindol pa din po. Si Jack, isang malaking taniman ng abo ang dinatnan kaninang umaga. Matapos kasi ang magdamag na ulan na may kasamang abo at bato sa Tagaytay, tila na semento na ang libo-libo niyang tanim na pinya. 1.5 taon ang pagtatanim ng pinya. Aanihin na sana ang mga ito ngayong Pebrero, pero dahil sa nangyari, posibleng milyon ang malugi kay Jack. Kung may tubig po, pwede lang yung mahugasan. Kung hindi po yan mahugasan, 3 araw hinog po yan. Mabubulok po yan. Dahil hindi pa po sapat sa buwan. Harbisin naman natin yan na hindi sapat sa buwan, napakaasim. Wala po kami magagawa dyan dahil puno nga ng putik at wala hindi mahugasan, ay wala, luging-lugi na po talaga. Para sa unang balita, Mav Gonzales reporting. Mula sa pagiging Instagram-worthy, panganib ang dala ngayon ng Bulkang Taal matapos pumutok nitong linggo. Sa record po ng PHIVOX mula 1572 ay 34 na beses nang pumutok ang Bulkang Taal. Karaniwang napagkakamala na ang Taal Volcano ang formation na hugis bulkan. Ngunit, bahagi lamang po ito ng mismong Taal Volcano. Ang main crater nito ay matatagpuan mismo sa gitna ng formation, kung nasaan ang lawa sa gitna ng lawa. 5 naman ang itinuturing na potential eruption vents. Yan po ang main crater, binintiang Malaki, Pira-Piraso, Off Kaluwit, at ang binintiang Maliit. Ayon po sa PHIVOX, ang aktibidad sa Bulkang Taal po pwedeng magtagal ng ilang araw hanggang ilang buwan. Volcanic tsunami, pagbitak ng lupa at maging lahar ang mga posibleng idulot ng tuluyang pagsabog ng Bulkang Taal. Narito ang unang balita ni Bernadette Reyes.
May gandang pagmasdan ng Taal Volcano, pero alam nyo ba na isa itong bulkan na nasa loob ng isang mas malaking bulkan na kung tawagin ay Taal Caldera. Mula Batangas, umaabot ang Taal Caldera sa Cavite, Laguna hanggang Metro Manila. Isa rin itong lake within another lake. Ito yung main crater. At itong main crater ay nasa island na napapalibutan ng mas malaking lake. Ito yung crater lake ng Taal at yung lake na yan ay bunganga ng Taal Caldera. Pero kung anong ganda ng Taal, siya ring bagsik nito pag nagalit. Umaabot ng 5 kilometro mula sa pagsabog ang mga volcanic materials na ballistic projectile kung tawagin. Sakop nito ang mga bayan ng Agoncillo, Balete, Cuenca, Laurel, San Nicolas, Talisay at Tanawan. Dapat wala ng tao dyan sa island at yung malapit sa island, no? Sa gilid ng Laurel and Agoncillo, na baka tamaan ng malalaking bato. And in 1965, I think, nandun pa nag-evacuate yung mga tao, nagkaroon ng malalaking bitak ng bato, tumatama sa bangka, ay tinatamaan yung mga tao. Kung patuloy ang pag-alboroto ng Taal, makakalikha raw ito ng mas delikadong pagsabog o base surge, isang klase ng pyroclastic density current na binubuo ng gas at mga bato. Tulad noong 1754 eruption, maaari nitong abutin ang mga lugar na nasa loob ng 14 kilometers. Kabilang dito ang Agoncillo, Alitagtag, Balete, Cuenca, Laurel, Lemery, Lipa, Malvar, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay at Tanawan City. Nakakalat yan at baka magkaroon ng horizontal, may pagka-horizontal yung eruption. Kakalat po palayo mula sa crater ang eruption deposit at gagapang at posibleng tumawid sa tubig at umabot doon sa lupa. At dahil po dyan sa crater wall ng Taal Caldera ay parang rampa ang slope, dahil po sa bilis na 60 kilometers per hour greater, pwede siyang sumampa papunta sa gitna. Pero hindi pa siya nagtatapos ang posibleng epekto ng pagsabog. Pwede rin itong lumikha ng volcanic tsunami na may taas na 1 hanggang 3 meters na maaaring umabot mula Batangas hanggang sa Tagaytay sa Cavite. Kung significant yung volume ng mahulog sa tubig, madidisplace din niya yung tubig sa lake. At pag ganyan po, merong wave man na maitutulak at pupunta sa dalampasigan. Yun po ang nagiging volcanic tsunami. Di rin daw malayo magkaroon ng mga fissuring o pagbitak ng lupa. May banta rin ng landslide at kumunoy o pag-liquefy ng lupa sa paligid ng lawa. Kung sasabayan pa ng ulan ang mga pagsabog ng abo, maaari raw magkaroon ng lahar, partikular sa bayan ng Laurel. Maging mga lugar na may kalayuan sa Taal Volcano, maaari ring maapektuhan tulad ng Metro Manila na nakaranas ng ashfall dahil sa direksyon ng hangin. Sa ngayon, nanatili pa rin ang Alert Level 4 sa bulkan. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Nakalikas man, napakahirap naman ang sitwasyon ng ilang evacuee sa mga evacuation center sa Santo Tomas City sa Batangas. At live mula sa Santo Tomas City, may unang balita si Darlene Cay. Darlene, kumusta ang pangkalahatang sitwasyon ng mga nagsilikas dyan? Ivan, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga residenteng lumilikas galing sa mga apektadong lugar ng ashfall. Sa ngayon ay umaabot na sa 900 pamilya o mahigit 4,000 residente yung kinakanlong sa iba't ibang evacuation centers dito sa Santo Tomas. Karamihan sa kanila, galing sa bayan ng Talisay na nagpatupad na ng forced evacuation o sablitang paglikas ng mahigit 45,000 residente nito. Hindi malilimutan ni Ginang Raquel ang kanilang pinagdaanan. Grabe. Ang pakiramdam ko talaga nung time na yun, parang, ano ba to? Sorpresa na hindi namin akalain na ang ganda ng panahon, biglang ganito ang mangyayari sa amin. Nagkahiwa-hiwalay pa nga raw silang mag-anak dahil sa labis na pagkataranta. Kami, lumikas po kami, kung ano lang po yung madampot namin kasi ni-priority po namin, ma'am, yung mga apo ko, mga anak ko na mag-backwit na kami dahil kada hakbang namin yumuyugyog. Tapos napansin ho namin yung puno natutumba. Mabuti na lang daw at na-rescue sila. Kaya ngayon, dito muna sa isa sa 9 na evacuation center sa Santo Tomas, Batangas sila tumutuloy. Sapat naman daw ang kanilang pagkain at tubig. Binigyan na rin sila ng mga damit. Yun nga lang, talagang mahirap pa rin ang sitwasyon sa evacuation center.
Sa sahig natutulog ang marami sa mga evacuees, ang ilan sa mga pinagdikit na upuan ng eskwelahan. Si Mang Jesus nga na 67 taong gulang, inabutan namin na madaling araw na, hindi pa rin makatulog. Mga 1 hour, babangon ka, iihi. Every 1.5, ganun, iihi ka. Si Rachel naman, inabutan naming sinusumpong ng hika. Kanina po halos po ako pong hirap na din po akong huminga at hindi ko na rin po matiis. Humingi na din po ako ng pambomba dahil po sa hirap at pagod na rin po siguro sa alikabok po sobra. Ivan, nandito ako ngayon sa gymnasium ng Santo Tomas City, ang isa sa pinakamalaking evacuation centers dito ngayon at sa mga oras na ito as of kaninang umaga, umabot na sa 700 katao yung nandito ngayon at karamihan sa kanila taga-Talisay, Batangas. Sa ngayon nagsimula na yung araw ng mga evacuees dito sa gymnasium ng Santo Tomas at ang nakikita nyo ngayon na live situation ay yung mga evacuees na namimili ng mga damit mula doon sa mga dinonate sa kanila ng pamahalaan at ibang mga residente na nagmagandang loob. Marami kasi doon sa mga lumikas na mga residente ay walang nadalang kahit ano dahil sa pagmamadali nilang umalis mula sa kani-kanilang mga tahanan. Kung meron man yung iba na nadala, ito naman ay nabalot ng abo o ng putek kaya wala talaga silang maisuot at ngayon nga ay namimili na sila mula doon sa pile of clothes na nandito ngayon. At kagaya ng sinabi ko kanina, ang paglalarawan sa atin ng mga social workers na nagbabantay dito ngayon at pati na rin yung mismong mga evacuees ay sapat naman daw yung pagkain at tubig nila. At ito, nandito nga sa aking likuran yung stock ng kanilang mga tubig at pagkain na tatagal daw ng ilang araw pa. Kaya sa ngayon, ang pangangailangan nila ay ibang klaseng mga bagay, gaya ng mas komportableng mga higaan. Ito, ipapakita ko sa inyo kung saan natutulog yung mga evacuees mula pa noong isang araw o isang gabi. Dito lang sila sa mga sahig na nilatagan ng karton at mga banig. Meron naman sa kanilang binigay na mga sleeping kits galing sa DSWD. Yun nga lang, hindi ito komportable para doon sa may mga sakit at mas matatanda. Kaya yung pinakita ko sa inyo kaninang sitwasyon doon sa nag-play na report namin ay hindi makatulog yung mga may sakit at mga matatanda dahil nga ganito yung sitwasyon ng kanilang tinutulugan. Kani-kanina lamang bago tayo umere o sumalang ay nagpamigay na yung social workers ng agahan ng mga evacuees dito na tinapay. Kaya nakakain na naman na sila at ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap ng mga social workers dito ng donasyon galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at galing na rin sa ibang mga residente o grupo na nagmamagandang loob. Yan muna yung latest mula dito sa Santo Tomas, Batangas. Balik sa iyo, Ivan. Darlene, paano nagiging sistema ng pagpapalikas dyan? Halimbawa, yung mga nandyan kamo sa Santo Tomas, kararamihan galing Talisay. Yung mga galing sa ibang LGU, saan sila nagpupunta? At sino nag-organize? Sinong nagsasabi kung saan sila dapat pumunta? Dito ang sistema dito sa Santo Tomas City. Meron kasing mga rescuers na galing dito na pumupunta na at nakikipag-coordinate na doon sa LGUs na kailangan i-rescue yung mga residente nila. Yun yung na-witness natin kahapon, lalo na doon sa evacuation ng munisipalidad o bayan ng Talisay. At dahil nga pinagsanib na puwersa na yung nangyayaring efforts sa evacuation mula pa noong Sunday ng gabi hanggang sa mga oras na ito, hindi lang iisang grupo yung nag-aasikaso ng evacuation sa bawat area. So kunyari yung sa Talisay City, bukod doon sa mga rescuers galing dito sa Santo Tomas, kung saan dinadalang direkta yung mga nag-e-evacuate na residente mula doon, nandoon din syempre yung mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers o staff na galing sa mismong bayan ng Talisay. Meron ding mga otoridad, mga kawani ng PNP, ng AFP at iba pang ahensya para tumulong doon sa evacuation, Ivan. Ang nangyayari, dinadala muna sila doon sa munisipyo o isang common area sa bawat bayan na panggagalingan nila, tsaka sila dadalhin sa iba't ibang bayan. Dinidistribute sila sa iba't ibang cities at iba't ibang bayan sa Batangas, hindi lang dito sa Santo Tomas, Ivan. Okay, maraming salamat, Darlene Kai. Nagmistulang ghost town ang Silang Cavite na isa sa mga apektadong lugar na inabot ng abo ng Bulkan Taal. Live mula sa Cavite, may unang balita si Bam Alegre. Bam, pati talaga yung Silang Cavite, parang ghost town din sa mga oras na ito?
Susan, good morning. Lalo na ng madaling araw, no, walang kuryente, wala ka talagang makikita rito. At nananatili talagang walang pasok dito sa buong lalawigan ng Cavite. Public and private, all levels, dahil nga rito sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. At kabilang nga sa mga apektado, itong Silang Cavite na napakalapit dito sa bulkan. Nababalot ng dilim ang bahaging ito ng National Highway sa Silang Cavite. Walang kuryente, kaya tanging tanglaw ng buwan ang maaaninag sa lugar. Marahil pagod na rin sa maghapong paglilinis ng ashfall mula Bulkang Taal ang mga taga rito, kaya mistulang ghost town dito. Madaling araw at walang ilaw dito sa mga tindahan ng furniture sa gilid ng kalsada ng Silang Cavite. Isang malaking pabigat sa kanila ang mga abong iniwan ng bulkan. Pero hindi sumusuko sa pagsubok ang graveyard shift ng isang gasolinahan na kakabukas lang uli salamat sa generator. Gamit ang pala, nililinis ni GM Lazaro ang gasolinahan at tila nagpapapawis para kontrahin ng lamig mula Tagaytay. Tila di maubos-ubos ang mga abo, pero di rin maubos-ubos ang kanyang determinasyon. Parang hindi makakaahon pero kailangan magtulungan para maayos din namin tong stasyon. Kung hirap na sa pala si GM, paano pa kaya ang katrabaho si Gigi Sibumet na walis tingting ang gamit? Pero batid niyang kailangan sila ng mga motorista. Tulad noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal noong linggo, marami silang nailigtas na stranded na pasahero. Lahat pong mga na-stranded dito, pati nga po yung may mga bata kasi nakakaawa kasi nagsiiyakan na po sa dami nilang na-stranded po dito sa station namin. Tapos tinulungan namin po sila, nakatulog nga po sila doon sa namin, sa office. Tapos yung iba kinabukasan na po nakauwi. Para safe na po sila. Susan, pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito. Visibility-wise, nag-improve na ito kumpara nung kahapon. Mas maaliwalas na yung periphery. Pero makikita natin yung iniwang effect ng ashfall dito sa ilang mga halaman. Ito yung mga lahat halos ay nagkulay itim na nabalot ng abo. At makapal pa rin yung deposit sa mga sahig, dito sa mga lupa, sa mga crops. Meron kasi rito mga tanim ng saging, may mga nyog, may mga pinya. Ito lahat ay nababalot sa itim. Pati yung mga tindahan din ng mga furniture shops along the road, ito lahat affected. Basically, everything here ay naapektuhan yan, itong ashfall dito sa Silang Cavite. Balik sa'yo, Susan. Maraming salamat, Bam Alegre. Partially operational na ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, pero stranded pa rin ang daan-daang pasahero. Live mula sa NAIA, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne! Yes, Igan, partially operational na ang Ninoy Aquino International Airport pagkatapos na i-cancel ang lahat ng flights kamakalawa dahil sa sitwasyon ng Bulkang Taal. Daan-daang pasahero ang tila tambay pa rin sa departure ng NAIA Terminal 3 pasado alas 4 ng madaling araw. Bagamat partially operational na ang airport, marami pa rin ang naghihintay para malaman kung kailan sila makakalipad. Si Margaret Wickens, galing pa Vancouver, Canada. 29 na oras daw ang kanyang biyahe. Pagdating ng Maynila, 1 oras daw silang nasa Kalawakan bago sila pinabalik sa Taipei dahil hindi raw pwedeng lumapag sa NAIA. Ngayon, naghihintay pa siya ng abiso kung kailan siya makakaribok at makauwi sa kanyang probinsya sa Zamboanga. Wala kaming tulog ng pahinga. So napaka-stress po kasi 2 weeks lang po ang bakasyon namin. Ang ibang pasahero naman, swerteng hindi inabot ang kalbaryong naranasan ng ibang pasahero at makakabiyahe na ngayon. Sina Karil Joy Tadle at Cherilyn Tipon, kapwa papuntang Taiwan. Alas 7 pa ng umaga ang kanilang flight pero alauna pa lang ng madaling araw, nasa NAIA na sila. Siyempre masaya kasi hindi na kami delay tsaka makakalis din kami mamaya. Hindi katulad ng iba na nagantay ng matagal. Masaya naman. Siyempre, nagpapasalamat kami. Tsaka siguro talagang para sa amin talaga to. Kasi actually, ang totoong flight talaga namin is 13 talaga. So, nabago po yun, ginawang 14. Siguro, alam ni Lord na ganun. Alam niya rin talaga siguro. Tsaka talagang para sa amin siguro talaga. Kaya nagpapasalamat din talaga kami. Kasi sobrang haba na ng pinagdaanan namin. Ang tagal namin.
Igan, ang huling update ng NAIA tungkol sa apektadong flights ay noong alas 5 ng madaling araw kanina. Siyam ay apektado sa Terminal 1, 3 sa Terminal 2, 12 sa Terminal 3 at 13 sa Terminal 4. Yan muna ang latest mula dito sa departure ng NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Corinne Katibayan. Nagsagawa ng aerial inspection ng Southern Luzon Command ng AFP sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Taal. Kitang-kita sa himpapawid ang mausok na kalangitan. Maamoy rin ang asupre. Sinubukan nilang makalapit sa Taal Lake pero malakas ang hangin kaya kinailangan nilang bumalik. Sa kanilang aerial inspection, nakita nilang umabot na sa ilang bahagi ng Quezon ang abo na nagmula sa Taal. Tumutulong na mga sundalo sa relief at rescue. Magbabantay din sila sa posibleng looting o nakawan. Patuloy pa rin ang pagpapalika sa mga residente sa Talisay City, Batangas na isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Live mula sa Talisay City, may unang balita si Oscar Oida. Oscar? Yes, Susan, yung ibang mga kagawad ng rescue nga, dito na nagpalipas ng magdamag para matiyak na kung sakasakali may magpupunta diyan sa may area ng munisipyo ay matutugunan na nila, particularly mga residente na gusto magpalikas. Kaya kanina, kahit madilim pa, naabutan natin dyan yung mga kagawad ng rescue tulad ng Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Philippine National Police, pati mga volunteer ng Talisay, nandiyan nga. Babaka sakali na kahit madilim pa, ay may magsadya mga residente. Mangyari kasi, Susan, sa buong magdamag, mayat maya ay naglilibot itong mga kagawad ng Bureau of Fire Protection. Hinihikayat yung mga residenteng naririto pa na magsipaglikas. Kahapon pinakita natin yung kuha ng drone ng GMA News at makikita natin talagang balot ng abo etong bayan ng Talisay. Kaya ang pinangangambahan dito ay yung pangkalusugan ng mga residente dito na ma-inhale itong mga abo. Kaya ang gusto nila sana sa lalong madaling panahon ay mailikas yung ilang mga residente na hanggang sa mga sandaling ito ay nanatili pa rin dito sa Talisay. Sa tansya naman nakausap natin mga rescuer dito na siguro wala na raw sa 20% yung mga naiiwan dito. Karamihan ay mga nailikas na. Katulad nga kagabi, kahit nga supposedly hanggang alas 5 lang yung rescue operation, kahit madilim na meron pa raw sila mga naiatid sa mga evacuation center sa may Santo Tomas, Batangas at sa Malvar. Pero hanggang sa mga sandaling ito, gaya na sabi natin, meron pa rin mga nananatili dito. At pagtatanungin daw nila, ang kadalasang isinasagot sa kanila ay gusto raw muna nilang matiyak yung kanilang mga ari-arian, kanilang mga bahay, na matiyak yung security nito nang hindi ito masira. Dahil yung iba, gusto ko tanggalin muna yung mga abong nakolekta doon sa mga bubungan nila dahil sa pangambangan nila kung iiwanan lang nila ito basta-basta, baka naman magsipagbagsakan ito. Pero syempre, hindi rin natin masisisi mga otoridad na ang prioridad nila sa mga sandaling ito ay yung kaligtasan ng bawat mga residente ng Talisay. Susan? So, Oscar, yung sinasabi na 20% pa na ayaw lumikas, yan yung mga sadyang ayaw lang, hindi dahil sa wala silang masakyan. Kasi kahapon, Oscar, yung dahilan dyan, kaya hindi agad may akaalis, hindi pa sapat yung mga dumarating na 6x6 trucks. Pero kahapon, ang dami nang nagdatingan. So ito, yung mga talagang mas gusto nila na manatili muna dyan at ayusin yung pwede pa nilang maisalba sa bahay nila. Ganon. Yes, tama ka dyan, Susan. Nakita ko nga rin yung report mo kahapon ng umaga. At kumpara ngayong araw, mas marami na yung mga sasakyan kumpara sa mga residente na nagmamadaling lumikas. Tama ka, tama yung observation mo. Kahit naman kahapon napansin natin yan, hindi naman problema yung yung kagustuhan ng mga residente na lumikas. Talagang gusto nilang lumikas dahil karamihan sa mga nakausap natin, aminado nangangamba naman talaga sila sa kanilang kalagayan dito sa Talisay kung magsistay sila. Pero talagang, alam mo yun, hati yung kanilang mga damdamin. Talagang yung iniisip pa rin nila yung kanilang mga properties. Ayun nga sa kanila, yun ang kabuhayan nila. Kung iiwan nila yon basta-basta, parang gano'n na rin, parang nawalan na rin araw sila ng pangkabuhayan. Pero marami sa kanila, Susan, talagang balot ng takot sa mga naranasan dito. Pero kanina sa pagtatanong natin, sa buong magdamag, ayon sa mga taga rito na rin, naging tahimik naman daw ang Bulkang Taal. Pero kanina, bago magliwanag, napansin natin may bumulwak na naman ng mga abo etong Taal. Kaya nga sa mga sandaling ito ay patuloy na nakaantabay dito yung mga kagawad ng rescue para nga apurahin pa rin
yung paglilikas sa mga ilang mga residente hindi pa rin lumilikas sa mga sandaling ito. Susan? Oscar, at habang nagtuturo ka dyan, sa likod mo makikita mo may nakasakay sa bangka, may nasa namamangka. Pinapayagan pa ba talaga yun? Kahapon nakakita rin ako, sabi nga nila malayo naman daw yung pupuntahan. Pero the fact na nagpapalikas ka nga ng mga nasa mainland, paano naaalaw yung mga nakasakay sa bangka dyan para pumunta pa doon sa isla? Yes, actually, Susan, tamang-tama, no? Kanina lang kausap natin yung ilang mga kagawad ng Philippine Coast Guard na inihahanda na rin yung kanilang mga bangka. Hindi nila pinapayagan, no? According nga sa kanila, hindi nila pinapayagan makapunta yung mga bangka, particularly doon sa if I'm not mistaken, yung area niyan kung saan yung papunta yung direksyon ng mga abo ay yung pulo, no? Hindi pinapayagan kasi lubang mapanganib ito, no? Kaya lang may mga ilan daw mga namamangka na naghahatid ng mga pasahero doon sa mga karatig na isla. Malayo doon sa binubugan. At pero ganun pa man din, ang gustong gawin ng Coast Guard ay harangin ang mga ito dahil hanggang sa mga sandali nga ito, Susan, walang katiyakan yung magiging activity, no, o magiging iaasal ng Bulkang Taal, no. Kaya nga talagang nakaantabay pa ang ating pamahalaan sa pwede maging activity ng Taal. So as of the moment, hindi yan pinapayagan. Dine-discourage yan yung mga paglalayag. Di lang natin siguro, alamin natin mamaya mula sa makagawad ng Philippine Coast Guard kung bakit nakapunta yung mga yun. No? Pero at least from dito sa pinanggagalingan natin, kinalalagyan natin na daungan ng mga bangka, wala naman tayo nakita mula kanina na lumayag. Susan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. At para bigyan po tayo ng overall assessment sa epekto ng Bulkang Taal, mausap natin si NDRMC spokesperson Mark Timbal. Ganda umaga, Mark. Sir Arnold, good morning po. Lahat po ng mga viewers and listeners natin, good morning. Okay. Casualty count, may na-monitor na ba tayo? Walang dyan, Sir Arnold. Wala pa po tayong casualties na nire-report sa atin dito sa NDRMC. Yung ating pong mga evacuation centers po ay minomonitor ng ating mga kasama sa DOH to check on the conditions po ng ating mga evacuees. So, ilan na yung kabuang bilang ng pamilya o individual na nailikas, Mark? Opo. So far, Sir Arnold, umabot na tayo sa 4,175 families, equal to 18,187 katao. Ang mga in-evacuate po natin mula dun sa immediate areas within the 14-kilometer danger zone nito pong Taal Volcano. Although may ongoing pa rin po ang ating evacuation procedures, pero what we are trying to say dun po sa ating mga kababayan na nag-i-stay pa rin dun sa mga areas na under mandatory evacuation. Wag na po tayong mag-atubili po na sumama sa ating mga local government officers to the evacuation areas. Kasi alert level 4 pa rin po tayo. So may imminent threat pa rin po na baka pumutok po yung vulkan anytime within the next few days or within the next few hours. Pero medyo, sabi po ng ibang observers po natin, dyan sa na nag-review ng ating Taal Volcano, medyo kumakalma na sa kahit paano. May nakita kaming bumabiyahing bangka, otoridad o residente? Di ba off-limits sa yung buong lawa? Ito, the main volcano island po should be off-limits na normal land na po yan. Pero nire-restrict na din po ang travel doon sa lake. Saang part po ba yan ng lake po? Anong municipality po ba ang nakakasakop? Kasi mayroong part po, yung mismong southern part ng Taal Lake, medyo labas na po sa 14-kilometer danger zone. Kaya baka inaalaw po yung lake, yung pangingisda pa po nila dyan. Pero pag dun po sa within 14 kilometers, bawal po yan. Kanina, yung live report namin ni Oscar Oida, Talisay, Batangas siya. Talisay. Okay po. Medyo within the 14-kilometer danger zone po yan, sir. And gusto po nating I will relay this item po sa mga kasamahan po natin dyan on the ground, especially sa Coast Guard na nagbabantay po dyan sa area. Para ma-check din po natin yan. Ito pa, Mark, bantayan natin mga nagpapakalat ng mga fake news, no? Ay, opo. So, kahapon pa po natin
sinusubukan supilin po ito. Oo. Mukhang maraming kababayan tayo medyo creative na yung panahon nito at kung ano-ano po mga pinopost sa social media. Oo. Doon sa Ang panawagan po natin. Yes, sir. Doon sa mga pagpupulong nyo dyan, ano inaasahang tagal ng inyong gagawing patuloy na pagbabantay sa NDRMC? Kasi ang karakter ng Taal pala, pangmatagalan ng erupsyon yan, di ba, Mark? Opo, tama po kayo dyan. Ang report po kasi sa atin, ang ulat po sa atin ng mga kasama natin sa PBOX, depende daw po yun kasi sa history, it can go as long as short as 4 days, it can go as long as a few months. Oo. Kaya wala pong malinaw na time frame talaga itong si Bulkan Walang Taal. record, Kaya oo. po, yes po. Kaya ang ginagawa po natin ngayon is we are preparing for a possible protracted stay displacement nito mga kababayan natin. Mukhang for the time being, hindi mo na talaga sila mag-i-stay sa mga danger areas but in the evacuation center. Oo. Okay, maraming salamat, Mark. At ingat kayo dyan sa NDRMC. Good morning. Thank you very much, sir. Good morning. Mark Timbal po, tagapagsalita ng NDRMC. Dahil nagkakaubusan na ng face mask, ang ilang residente sa Liliw, Laguna, nagsuot na lang ng diaper sa ulo. Ayon kay Kagawad Kevin Pamatmat, paraan niya ito para turuan ang kabataan na maging mapamaraan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa ganitong paraan din daw ay napapagaan nila ang isang seryosong sitwasyon. Bakit na umaga, makapal na usok at abo pa rin ang ibinubuga ng mga nag-aalburutong Bulkang Taal. Nakabantay pa rin doon ang kasama natin si Maris Umali. Maris! Yes, Igan, gaya nga ng sinabi mo, tuloy-tuloy yung pag-aalboroto ng Bulkang Taal at hanggang sa mga sandaling ito makikita nyo sa aking likuran ay napakalinaw na po ng langit at kitang-kita na rin po yung pagbuga, patuloy na pagbuga ng usok at abo ng Bulkang Taal. Nanggagaling po yan sa mismong main crater po ng Bulkang Taal, 1911 pa, nung huling magbuga o sumabog ang bulkan na nagmumula sa main crater. Kung makikita nyo po, yung ibinubugang abo at usok nito ay padireksyon niya ay papunta sa southwest. Naiba ito sa direksyon ng hangin noong Sunday kung saan pa northeast ang prevailing wind ng mga panahong yon. Kaya ang matinding apektado ng ashfall ay yung Talisay, Tagaytay, Tanawan hanggang Santa Rosa. Pero dahil na bago po yan, ito pong southwest direction, ang affected na po ng nakikita ninyong ashfall na yan ay ang Lemery, Santa Teresita, Taal at San Nicolas. Pakita ko lang Igan na malapitan. Yung usok na yon na nakikita nyo na parang haze, ashfall po yan. Kaya talagang affected hanggang ngayon yung mga areas na yan. At kung ipapakita ko rin sa inyo, dun sa may bandang gilid naman ng bahagi pa rin ng main crater na yan, hindi po bahagi ng mismong malaking ash plume ay may mga maliliit na mga usok na nagmumula po dun sa bulkan. Yan po ay mga nabuong mga bagong fissures mula sa bulkan kaya may mga sumisingaw na mga usok dun sa area na yon. At ipakita ko lang din, yun nakikita nyo yung buong landmass na yan, yan po yung buong Volcano Island. Yan po ay idineklara ng permanent danger zone or 14 kilometers from the main crater ay permanent danger zone na bawal na po dyan na manatili yung mga tao dahil may mga naninirahan dati dyan pero ngayon pinaalis na po silang lahat. Habang yung sa Taal Lake naman na nakapalibot ay bawal pong maglayag. Dagdag na kaalaman lang din po sa mga kapuso natin dahil marami pa rin sa atin na nag-aakala na ang Taal Volcano lamang ay yung maliit na bulkan na yon. Pero hindi po yan ang Taal Volcano lang dahil bahagi lamang siya ng buong Taal Volcano o ng Volcano Island. Ang tawag dyan ay Binitiang Malaki. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aalboroto as of 8:09 p.m. From January 12 to January 14 ngayon. January 13 last night, nasa 249 plotted earthquakes, 120 yung felt earthquakes po. No? At from 5 a.m. naman kahapon hanggang 5 a.m. kanina ay may nadagdag pa na 212 na plotted earthquakes, 81 dito ang naramdaman. Ang magnitude range nito ay 1.5 to 4, habang intensity range naman ay 1 to 5. Pakita ko lang Igan, no? Dahil nga very fine yung particles ng ashfall, akala natin wala siyang naidudulot. Pero pag tinignan natin, itong mismong lapag
makikita mo yung tindi ng abo na naibuga nitong bulkan at lahat, maraming mga areas po talaga dito sa palibot ay talagang apektado pa rin. Hindi ganun kadaling linisin itong abong ito dahil talagang dumidikit. So patuloy tayo mag-aantabay dito sa view deck, dito sa Taal, sa Tagaytay City para ihatid pa rin sa inyo ang pinakahuling sitwasyon kaugnay nga po sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Marizumali. Nagmistulang ghost town ang ilang bahagi ng Laguna dahil sa kapal ng abong ibinuga ng Bulkang Taal. Pati mga motorista at bakasyonista sa ibang lugar, apektado na rin po. Narito ang unang balita. Papasok pa lang ng Talisay kahapon ng umaga, tumambad ang mga kalsadang lubog sa putik. Nagbagsakan ng maraming puno, maraming sasakyan kung hindi tumirik, na aksidente. Nagsanib puwersa na ang mga pulis at militar para tulungan ang mga residente. Naroon ang mga truck, ambulansya, mga mobil at iba pang sasakyan para gamitin ng mga liligas. Prioridad ang mga bata at matatanda. Pahirapan naman na naging biyahe ng mga dumaan sa Agoncillo, Batangas. Halos zero visibility na kasi roon. Ayan po, namumuo na yun. Kulay abo, tahimik at tila abandonado na ang bahaging ito ng Cabuyao City sa Laguna matapos ang ashfall. Wala nang makikitang berteng halaman sa kapal ng abo na bumagsak sa lugar. Ang ilang residente na walang masakyan, naglakad na lang. Sa South Luzon Expressway sa bandang Cabuyao, napahirapan ng pagmamaneho dahil sa zero visibility. Sa Kalamban, namumuti na rin sa kapal ng abo ang kalsada. Makapal na alikabok din ang bumati sa paggising ng mga residente sa Silang Cavite. Kwento ng ating Hugh Scooper, nanigas na ang abo na bumagsak, kaya pahirapan na ang paglilinis nito. Marami na nagtulong gamit ang mga walis sa tubig, pero meron pa rin na hindi maiwasang mangamba sa pagputok ng bulkan. Sa isang supermarket doon, nagkukumahog ang marami sa pagbili ng pagkain at iba pang supplies. Ang ilan sa mga estante, halos wala ng laman. Help us, Lord. Sa gitna naman ng ashfall, nakuna na Hugh Scooper ang isa sa maraming pagyanib tapos ng pagputok ng bulkan. Nagmisulang ghost town naman ng kilalang People's Park in the Sky na paboritong puntahan ng mga namamasyal. Ang dati makulay at masiglang pasyalan, ngayon balot na ng abo at putik. Ang lalaking ito naman, inilakad ng kanyang mga kalabaw mula Laurel, Batangas hanggang Cavite para hindi magutom. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting. Imbes sa tubig, tila nadiligan ng abo mula sa Bulkang Taal ang mga pananim na pinya sa Silang Cavite. At may unang balita si Bam Alegre. Bam, hindi na raw ba pakikinabangan yung mga pinya? Evan, good morning. Papakita ko sa inyo itong ilang mga pananim ng pinya dito. Itong situation dito sa kabahay na to sa pamamahay na to na nakausap natin, ito almost yung situation doon din sa iba kasi nakita nyo naman very widespread yung effect ng ashfall, natamaan yung mga halaman at ang worry kasi is baka mapollute na rin yung soil ang nitong mga particulates at baka hindi na rin maging ganun ka-fertile. So inaabangan nila yung effect nito dito sa pinya. Pero kung makikita nyo rito sa iba mga crops tulad ng saging, talagang devastated talaga. Almost kulay itim talaga yung itsura ng mga halaman dito. Sa side naman na ito, meron naman dito mga nyog and some other crops na rendered useless na rin ayon dito sa caretaker nitong lote na ito. So ito yung situation dito. Makikita nyo yung araw na nakatirik natin, makikita na natin hindi na hazy yung ating visibility, pero yung hangin, mahangin pa rin dito na nakakapuwing pa rin siya na nakakaubo pa rin minsan. Yung mga tao rito, maaga silang natulog and maaga rin na gumising para bawat isa sa kanila nagsisimula na rin bumangon, naglilinis ng kanilang mga bakuran, hoping na makabangon sila dito sa ashfall na ito. Ito ang latest dito sa Silang Cavite. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Bam Alegre. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, posible pong magbago yung ihip ng hangin bukas. At itong nakaraang araw ay pahilaga yung ihip ng hangin. Yan yung nasa itaas, mga 5 kilometro ang taas. Kaya po umabot hanggang Pangasinan yung abo ng Bulkang Taal. Kaya bukas, mga kapuso, magiging pa-south o timog naman po yung direksyon nito. Ibig sabihin, magbabaligtad. Kaya imbis na galing ng norte papunta sa taas,
o papunta rito sa ibaba. Kaya yung usok, kung sakaling magkakaroon uli ng malawakan o malakas sa pagsabog, yung usok po ngayon yan, imbis na papunta ng Central Luzon, papunta naman dito sa may Mindoro, Palawan, at maging posibleng umabot pa hanggang dyan sa may Visayas. Depende po yan so kung gaano magiging taas nitong ibubugang usok ng bulkan. At bukod naman sa mga pagulan, may mga pagkidlat ding nabuo dyan sa may Bulkang Taal habang nagbubuga ito ng usok. Pero mga kapuso, hindi po ito nagmula sa thunderstorm, kundi sa abot usok mula dyan sa bulkan. Dahil dito sa may plume na yan, nandyan po yung iba't ibang mga ibinuga ng bulkan, mga ash at iba't ibang mga volcanic materials. At kapag yan ay nagkabangga-banggaan doon sa loob ng plume na yan, nagiging parang kuryente sila at nagpo-produce ng kidlat. Maging I am ready naman po sa ulan ng mga taga-Taal, Batangas ngayong araw, maging yung mga nasa paligid ng bulkan dahil patuloy na magbubugay ito ng usok at yun ay magiging ulap na magdadala naman ng mga pagulan. Nananatili naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na kaninang umaga ay nasa layong 670 kilometers dyan sa may northeast ng Giwan, Eastern Samar. At mga kapuso, mababa pa rin po yung posibilidad na maging bagyot at makikita nyo halos mawawala na yung kanyang sirkulasyon sa mga susunod na araw. Kaya hindi na po ito inaasahan na magiging bagyo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. To the rescue ang isang grupo para sa mga hayop na napilitang iwanan ng kanilang mga amo sa paglikas dahil sa pagputok ng Taal Volcano. Sila po ang grupong Guardians of the Fur. Sa pag-iikot ng grupo sa ilang lugar na apektado ng ashfall, maraming alagang hayop ang napansin nilang iniwan ng mga residente. Doon, napagdesisyonan ng grupo na sagipin ang mga ito. Matapos naman nilang mag-post sa social media, may mga residente ring humingi na ng tulong para sagipin ang mga naiwang alaga. Sa ngayon, may 20 aso at 2 kuneho na silang nasasagip sa Talisay, Batangas. Magpapatuloy pa raw silang mag-ikot sa iba pang lugar. Sa kabila ng panganib, meron pa rin mga banyagang turista na imbes na lumayo ay piniling makita ng mas malapitan ng Bulkang Taal. May mga mangisda naman na pumalaot pa sa lawa para silipin ang kanilang mga fish pen. Narito ang unang balita ni Rafi Tima. Sarado na ang kalsada papasok ng bayan ng Agoncillo mula sa bayan ng Laurel, Batangas. Ang kalsada binalot na ng makapal na putik na mula sa mga gumuhong bahagi ng bundok. Natumba na rin ang mga puno sa daan. Ang mag-inang ito lumikas mula sa Agoncillo. Ayon sa anak, pinilit pa raw niya ang kanyang ina na 70 years old. Pinilit ko ng pinilit para sumama lang. Delikado doon, ng mga bahay doon, mga nasira na. Kung may umaalis, meron namang tila lumalapit pa sa panganib. Tulad ng mga banyagang estudyanteng ito na nag-aaral sa Cavite State University. Dumayo sila sa Laurel para mas malapit ang makita ang aktibidad ng Bulkang Taal. You didn't feel it's dangerous to come here to look at it? We know it's dangerous, but you want to see, it's educative too. Yeah, so just have to know what is going on and just experience it. Ang grupo namang ito, kahit mapanganib, naglayag pa rin sa Taal Lake patungo sa kanilang fish pen. 8 milyong piso raw kasi ang kanilang puhunan sa tilapia fish pen. At nakatakda sana nila itong i-harvest ngayong buwan. Ikutan lang naman ho namin, pagka okay naman, di ba balik na huli kami. Kinabahan din daw kasi sila sa pag-urong ng lawa ng halos 4 na metro. Bagay na ngayon lang daw nangyari. Hindi birong pinsala ang idinulot ng bulkan sa bayan. Nagmistulang snow ang abo na tumabon sa mga bubong ng mga bahay. Pero sa lapit nito sa bulkan, makapal ang abong naipon sa mga yero. Kaya nang umulan, bumigat ito, dahilan para bumigay ang ilang kabahayan. Sa mismong poblasyon ng Laurel, inabot namin ng mga residenteng ito sa gilid ng kalsada. Wala raw silang natatanggap na abiso, kaya kanya-kanya na lang ang gagawin nilang paglikas. Sinabihan lang kayo na may evacuation center sa Kalaka. Wala rin. Ipunin muna sila sa gym, then saka sila dadalhin sa evacuation center para hindi sayang yung biyahe ng 6x6 natin. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Bibisitahin po ni Pangulong Duterte ngayong araw mga pamilya sa Batangas na lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. Ay sa Pangulo, bukod sa pag-iikot, ikot niya sa iba't ibang lugar, mag-inspection din siya sa Himpapawid. Mamimigay rin daw ng libreng N95 mask ang pamahalaan sa mga residente. Maglalabas din ng karagdagang pondo sa mga apektadong lugar. Nang matanong naman kung nag-aalala ba siya sa ashfall na posibleng maka-apekto sa kanyang kalusugan, sagot ng Pangulo, kainin ko po yung ashfall na yun.
Pati ang taalan ko yan. Nakamamanghaman ang kanilang ganda, hindi dapat ipagwalang bahala ang peligrong maaaring idulot ng mga bulkan sa ating bansa. Bukod po sa Taal Volcano, heto pang ilan sa mga aktibong bulkan na dapat po nating bantayan. Isa ang Bulkan Taal sa Dinarayo at ipinagmamalaking tourist spot sa Batangas. Ang Taal rin ang world's smallest active volcano. Small but terrible, pero kapag ito'y nag-alboroto, todo-todo at peligroso. Kaya itinuturing itong isa sa deadliest volcanoes ng ating bansa. Pero alam niyo ba, isa lamang ang Bulkang Taal sa 24 pang aktibong bulkan sa Pilipinas at pumapangalawa ito sa most active volcanoes na binabantayan sa bansa. Nangunguna sa listahan ng sikat na perfect cone ng Albay ang Bulkang Mayon. Isa sa naitalang major eruptions nito ay noong 1814 na pumatay sa 1,200 tao. Taong 1993 naman ang muli itong pumutok kung saan 68 tao ang namatay. Pangatlo sa listahan ng pinakaaktibong bulkan, ang Bulkang Canlaon sa lalawigan ng Negros Occidental. Isa sa major eruptions nito ay naganap noong August 10, 1996 nang bigla itong pumutok na ikinasawi rin ng 3 mountain climbers noon. Ikaapat sa most active volcano sa ating bansa ang Mount Bulusan sa Sorsogon. Tulad ng Bulkang Taal, ang Mount Bulusan ay isa ring kaldera o isang malaking volcanic crater na nabuo dahil sa major eruption. Ang Bulkang Bulusan ay may pabigla-bigla ding phreatic explosions gaya ng Bulkang Taal. Taong 1919 ang huling naitalang magmatic explosion nito. Pero nito lamang nakaraang taon, nagparamdam ng pag-aalboroto ang Mount Bulusan. Nagkaroon ng ilang paglindol at pagtaas ng temperatura sa mga hot spring na nakapaligid sa bulkan, kaya naglabas ng alert warning. Pero buti na lang, huminto at di nagtuloy sa pagputok. Ang mga bulkan ay may angkin at natatanging ganda, pero dapat ding bantayan dahil sa posibleng peligro nitong dala. Ano nga bang ibig sabihin ng mga alert level ng FIVOX sa Bulkang Taal? Alamin po natin at intindihin sa report na ito. Nakataas sa alert level 4 ang Taal Volcano matapos mag-alboroto 1:00 ng hapon kahapon. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption sa Bulkang Taal. Dahilan para magbugay ito ng usok na nasa 100 metrong taas. Halos hindi na makita ang Bulkang Taal dahil sa makapal na usok na bumabalot dito. Ang puting usok kalaunay naging itim at nasundan pa ng ilang kidlat. Sa ilang karatig na lalawigan kabilang ng Metro Manila, nakaranas na ng ashfall o tila pagulan ng tubig na may halong abo at maliliit na bato. Ang abong ito ay tinatawag na asupre na nagmumula sa bulkan at meron itong masangsang na amoy. Taong 1977 pa nang huling pumutok ang Bulkang Taal, pero makailang beses na rin nag-alboroto at nagparamdam ng pagyanig ang Bulkang Taal nito lang nakaraang 2019. Ayon sa FIVOX, ito raw ang sanhi ng sunod-sunod na paglindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kahapon bago ang naging pagputok ng bulkan, 3 magkakasunod na lindol ang naitala sa paligid ng Taal. Ito ang ilang senyales ng pagsabog ng isang bulkan ayon sa FIVOX. Kung mayroong volcano alert level number 1, makararanas ang bahagyang paglindol at wala pang pagbabadyang pagsabog. Alert level 2 naman kung makakaranas ng mahina hanggang katamtamang lakas ng lindol. Dito posibleng maglabas ang magma ang bulkan at tuluyang sumabog. Kailangan lumikas sa mga naninirahan sa 7-kilometer danger zone. Sa alert level 3, critical na ang kondisyon ng bulkan at makakaramdam ng madalas sa pagyanig dulot ng lindol. Makikita rin ang magma sa bunganga ng bulkan at inaasahan ang pagsabog nito. Sa alert level 4, dito patuloy na ang paglindol at inaasahan ang mapanganib na pagsabog ng bulkan sa mga darating na oras o araw. Kapag itinaas sa alert level 5 ang volcanic eruption, inaasahan ang mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Nagbubuga raw ito ng lava at nagbabagang abo kung saan pinapalayo ang eroplano upang makaiwas sa ash cloud. Sa ngayon, pinapayuhan ng lahat ng mga apektadong lugar na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan o mag-evacuate kung kinakailangan. Kailangan din magsuot ng mask o magtakip ng panyo kung lalabas. Naging unhealthy o delikado para sa kalusugan ang air quality sa ilang lungsod sa Metro Manila dahil po sa abo mula sa Bulkang Taal. Sa monitoring ng DNR hanggang alas 11 ng umaga kahapon,
naging unhealthy ang hangin sa Las Piñas City, Mandaluyong City at sa Taguig City. Pinakadelikado raw ang hangin para sa mga may respiratory problem gaya ng hika, bronchitis at emphysema. Ayon sa DNR, bumuti rin kalaunan ang air quality dahil umulan, pero maaari raw itong sumama ulit kapag natuyo na ang tubig. Muling nagpaalala ang DENR sa publiko na magsuot ng face mask at goggles kapag lumalabas ng bahay. Libreng pagkain, libreng matutuluyan, libreng sakay at libreng car wash. Tunay nga maraming matutulungan kung bawat isa ay handang tumulong. Narito ang unang balita. Pahirap nga sa mata at sa baga ang abong ibinuga ng Bulkang Taal. Pero ang lolong ito sa Silang Cavite, naggalok pa ng libreng car wash sa mga dumaraang sasakyan. Ang pamilya Ambuhiya, alam daw ang hirap na pinagdaraanan ng mga motorista. Kaya naman, hindi sila nagdalawang isip na linisin ang mga sasakyang nabalot ng abo. Libreng pagkain naman para sa evacuees ang alok ng isang karinderya sa Bawan, Batangas. Ayon sa pamilya Castillo na may-ari ng karinderya, nagawa nila ito sa tulong ng mga kaibigan. Ang ilang stranded sa Tagaytay dahil naubusan ng masasakyan pa uwi ng Maynila, pinatuloy at pinakain pa ng isang seminaryo. Free ride namang may kasamang libreng tubig, face mask, gamot at biskwit ang hatid na ilang rider. Di alintana ang masamang panahon para bumiyahe pa Tagaytay at tulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Para sa unang balita, Darlene Kai reporting. Nakisimpatya ang ilang K-pop stars sa mga apektado ng Bulkang Taal. Ang Super Junior na si Siwon Choi nag-alay ng panalangin, partikular para sa mga bata at nakatatanda. Ang Korean actor-singer namang si Kim Yong-soo na bumisita kamakailan, nagpasalamat sa mga dumalo sa kanyang fan meeting at kasabay ng kanyang dasal para sa mga naapektuhan ang pagputok ng bulkan. Ang stand-up comedian namang si Joko ay kinailang ilipat ang petsa ng kanyang Cebu show, sabay hiling. Everyone to send their prayers out to the families that were affected by the volcano. Bahay at kabuhayan ng mga residente apektado ng ashfall sa Talisay City, Batangas, lalo na ang mga mangingisda na hindi na po makapalaot sa Taal Lake. May unang balita si Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, ilang minuto pa lang nakakalipas na makausap natin ang ilang mga mangingisda dito sa Talisay. No? Abalang-abala sila sa pagtatanggal ng mga namuong abo dun sa kanilang mga bangka. No? Parang nagmamadali sila na maayos, malinis kagad yung kanilang mga bangka. Nang tanungin natin kung bakit, medyo pinaplano raw nila, nag-iisipan nila na tumawid, no, papunta dun sa Pulo, Talisay, no, kung saan meron daw silang mga alaga. Napag-alaman natin dito sa ilang mga mangingisda na bukod pala sa pangingisda, Igan, ay ang trabaho nila, meron silang minimaintain ng mga kabayo dyan sa may Pulo na ginagamit ng mga turistang gusto umakyat ng crater, no. Ang problema, dahil nga matindi yung buga ng abo doon, babawal ito ng Philippine Coast Guard. No? Kaya nga nakausap natin ilan at binabalak nilang harangin yung mga mangingisda na magtatangkang magpunta doon sa Pulo. Dahil sa mga sandaling ito raw ay mapanganib ito, lalo pat kani-kanina lamang, Igan, ay nasaksiyan natin ang muling pagbuga ng abo dito sa Taal. Igan? Oscar, ang pangamba ng mga residente na lumikas ay kung hindi ba mapapasok o kaya masasalisihan ng mga kawatan yung kanilang bahay. So, may mga otoridad bang umiikot-ikot din sa kanilang lugar? Dito Igan sa Talisay mismo, sa may bayan, talagang very visible yung mga alagad ng batas, no, mga pulis nandiyan, mga military. At yun nga inaano nila, no, na sinisecure naman yung area. Pero talagang kahit sa kabila nito, Igan, talagang meron pa ring ilan na talagang hindi maiwan-iwan yung kanilang mga lugar. Bukod kasi dun sa posibleng looting, no, na pinangangambahan ng marami, yung pangamba na baka magbagsakan yung kanilang mga atip. Igan, no, kung iiwanan nila ito na may mga abo pa sa mga atip. Kaya yung iba, dahil hindi rin man talaga madali na magtanggal ng mga abo, no, dahil yung iba medyo nanikit na, talagang hindi nila maiwan-iwan yung lugar. So, bukod dun sa looting, meron pang factor din yung iniisip nila baka masira yung kanila mga bahay. Kahit na nanganganib na sila, hindi nila maiwan-iwan. Igan?
Maraming salamat, Oscar Oida.